Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating studio sa Elizalde Broadcasting sa ating pong programang Ibi Talakayan na dapat kanina umaga, hapon na naman natin nagawa, no? At tayo po ngayon ay nagkapalad muli na makasama ang ating chairman ng Divine Wealth, Constitutional Wealth. Walang iba kundi po si Chairman Ray Buendia. Sir, magandang hapon. Magandang hapon din po, ma'am. And thank you very much again for having me in here sa station mo. Siyempre po. At ngayon, mga minamahal nating taga-subaybay, nako, marami kayong matutuklasan ngayon dahil talagang isasambulat na yata ni Chairman ang mga isasambulat niya na ba, sir? Ang mga katotohanan at pawang katotohanan lamang, hindi po guni-guni. Watch out po, ha? Huwag kayong aalis dyan. So, yan po, sir. Tama yun, ma'am. Kasi ang title ng ating talakayan ngayon, ito ay tungkol sa batas para sa kayamanan ng sanlibutan. Yun. Lalo na po sa ating mga mamamayang Pilipino. Sabi, Divine Constitutional Law, batas para sa kayamanan ng sanglibutan. Correct, ma'am. Ibig sabihin, hindi lang para sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, sir. Opo. Yan. Totoo po yan. Narinig nyo. So, ngayon na medyo yung mga nangyayari po sa ating kapaligiran, sa ating bansa ay tila meron yatang kinalaman dito sa ating pag-uusapan ngayon. Kaya ano nga ba po ba ang kaganapan o nangyari dyan kahapon doon sa ating bagong Pilipinas rally? Rally ba yon o ano? What can you say that rally? Bagong Pilipinas na kung saan ay nandun na ating Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang mga iba pang mga leader, no? At syempre, diniscuss niya ang mga sinasabing hindi pinabubulaanan niya. Sige sir, ano ba ho ang niyan? Ang meron ho ba yung kaugnayan dito sa ating Divine Constitutional Law? Yun nga po, tungkol ito sa batas na ginagamit nilang People's Initiative daw, CHACHA, which na pinag-uusapan. Sila lang po nakakaalam na yan. Marami rin pong kumukontra. Lalo na yung dating former Pangulo na si PRRD. Ayan nga po, at saka ito, sinalubong din ng prayer rally kuno ni Mr. Baste Duterte sa Davao, ang anak ng ating dating Pangulong Duterte, no? Si Sir Duterte. At ang sabi ho niya, kung ano-anong mga akusasyon. Si PRRD pala ang nag-akusa. Pero may narinig din tayo kay Pulong na negative na sinabi niya sa ating Pangulo, no? So ano ho ang pagtingin niyo rito, sir? May kaugnayan ba to sa ating Divine Constitutional Law, batas para sa kayamanan ng sanlibutan? Posible yun, ma'am. Kasi matagal na po tayong nagbubutuhan. Noon pa, wala naman pong nangyayari. Ay sila na lang po yata ang nagpapasaringan ngayon. Paano tayo mga Pilipino, ma'am? Kagulat-gulat nga po ang mga isinimbulat ng former President Digong Duterte na sinabi niya na addict daw. Yun mamang lumalabas ngayon sa mga pahayagan. Nakakatuwa and even po, sa radio. Halos lahat. Kung totoo sinabi niya, bakit nakipag-unite siya doon? At sinuportahan niya, yung pala alam niyang addict kung totoo yung sinasabi niya. Bakit ho niya sinuportahan, sir, sa paligay mo? Alam mo, ma'am, sa totoo lang, yan ang natin. Sabi nga nila, unity. Paano tayong Pilipino? Sana tayo, ngayon,
babaling. Sa ganito ho bang pangyayari, may unity ba tayong nakikita? Yun na nga, ma'am, ang nakakalungkot sa mga nangyayari Opo, ngayon. nababothered ang sambayanan. Opo, No? ma'am. Nakakalungkot ho talaga. Samantalang buong diin na itinatatwa ng ating Pangulo na sinasabi niya yung binabayaran daw ang mga tao na pumirma doon sa chartered chains, no? Sabi nga, pwede raw na umurong yung mga pumirma. Wow. Ano ho ang katotohanan niyan at ano relasyon niyan dito sa ating divine constitutional law? Ganyan naman po noon pa, lahat ng mga kandidato, may pera sila. Namimigay po sila ng mga, hindi mo malaman kung ayuda o para lang sila manalo sa mga eleksyon. Yan po mga nangyari niyan, ma'am. Kaya ito na ngayon, na sila na ang nagkakagatan, nag-aaway. Bakit kaya, ma'am? Kaya nga, nakakalungkot po. Talaga po Talagang ako lang nung nakakita ko ho yan kagabi, kaninang umaga, hindi ko ho maisip kung anong mangyayari sa bayan natin kapag ganito. Mismo ang kapwa Pilipino, ang leader natin ay binabanatan. Samantalang sinasabi nila united sila. Paano ba? Ano ba itong sana ho matuloy na tong batas para sa kayamanan ng sanlibutan? Iyon nga ang dapat, ma'am. Kasi yan din ang pinag-aawayan. Noon pa, dapat nga sa kanila ma-audit, maano lahat yan, ang paper trail. Poong pa nung 1981, panahon pa ni former Ferdinand Marcos Sr. Tapos sumunod, ma'am, 1987, kasi umalis siya 1986. 1973 po, ma'am, gumawa siya ng batas. Pinalitan po yan 1987, yung kay Cory na. Pero, tapos hanggang ngayon, ma'am, yan ngayon ang batas natin for almost 37 years. Ito po, meron tanong ang ating sambayanan. Ano ba ho itong ibig sabihin ng sinabi ni PR na dating former President Digong na sinasabi niya, pinagsasamantalahan tayo according to President Digong. Pinagsasamantalahan daw tayo ng ng ang ating pagka-ignorante. Ano ba yung sinasabi niya yon? Ano yung pinagsasamantalahan? Meron ho ba tayong problema? Meron ba ho dapat tayong malaman na at sabi hindi daw tayo ini-educate? Ano po ba yung yung hindi tayo in-educate ng gobyerno natin? Pakilinaw nga po nyo yan. Ano ba kaya sa palagay nyo ibig sabihin niya? Parang meron sila lang ang nakakaalam Yun nga, mamang nakakalungkot Sila humahawak ng pwesto. Matagal na po. Parang sila lang nakakaalam. Samantalang bayan natin to. Tayong mga Pilipino ang dapat makaalam ng lahat. Tayong lahat ang dapat makaalam kung meron mang dapat na alamin. Tama po yun, ma'am. Nakukonsume na ako. Kaya nga, ma'am, yung paninisi, ba't ngayon lang ulit? Ay kung noon, noon pang dapat na na yan, mga batas na yan. Ay ng charter change, yung sinasabing people initiative na sabi nga nagpapabayad. Aywan ko ba na balita lang yan, ma'am, sa dyaryo at saka sa TV. At sinasabi, may problema ba ang ating constitution? Gusto ba, ayos ba ang tsa-tsa kung sakaling ito ay mapapalitan? At ang sinasabi, there is no perfect na karakter. Saan bang pagpasok dito ng divine constitution? Saan po ba dapat ito pumasok? Siguro, kung yung constitution natin may problema, baka yung constitutional law ng batas nating sinasabi na yan, sir, ay pwede nang papasukin. Yan ang dapat, ma'am. Ilapat nyo na po. Dapat na magamit na po ngayon. Subukan naman natin, mga kababayan, itong divine constitutional law. Kasi andi dito po ang pera. Andi dito ang pagkakaisa. Mawala na itong mga bangayan na yan. Wala mong tuong batas, ma'am. Yan, ma'am, babatas silang tagagawa ng batas. Kaya gusto nilang may amend through charter change. Ayaw naman pumayag ngayon ng kabila. Sana tayo, mga Pilipino. O di, pasok ho natin itong divine constitutional wealth. Ayun! Ay, alam mo, ma'am, sa totoo lang, ito na, because of the divine intervention, bakit sila mag-aaway kung totoo silang mag-unity?
Wala nang magagawa ang Pilipino. Yan ang nung mga nakaraang talakayan dito. Sinabi ko na rin, andi dito po mga kababayan ang backup sa atin. Andi dito ang totoong batas. Hindi to po pwedeng maiano yan. Trabaho po ito ng mga mahihirap. Lahat maraming walang trabaho. May trabaho naman, maliit ang sweldo. Ang mga bilihin, hindi bumababa. Saan na po tayo, ma'am? Kaya nga sir, may tanong po ang ating mga mamamayan. Sabi nila, kung ito bang divine constitutional law na sinasabi ninyo, alam ba ng ating gobyerno yan? Ma'am, alam po yan. Nagsulat na ako noon kay former President Duterte. Ininom na ngayon ni Salpanelo, sir. Kayo nakakaalam nito, batas sa pera. Baka naman kaya ito sinasabi ni PRDD na hindi nila ina-educate ang taong bayan. Di ngayon i-educate na natin. No? Ay, paano ma'am? Ang karamihan butante, mahilig sa ayuda. At saka mahilig sa pera. Ay, tayo rin ang... May tanong lang po tayo. Ito bang sinasabi nila na binabribe yung mga Pilipino sa pamagitan ng ayuda? May katotohanan po ba to? Yes, ma'am. Unang-una, ano ba yung PDAP? Saan galing yung mga perang PDAP? Ba't maraming nakulong? Kilala nyo kung sinong nakulong. O ngayon, intelligence sa lang fund. nakulong diba? Intelligence fund. Saan galing yung mga yan? Magkano na po ang utang ng Pilipinas? Dapat yan, mayroon yan ng paper trail. Pag umpisa kay dating President Ferdinand Marcos, Senior, tapos ito na kay Core, may inventory yan. Tapos kay Fidel Ramos, kay IRAP, kay GMA Macapagal, Gloria Macapagal Arroyo, then kay Noynoy, then kay PRRD, Rodrigo Duterte. Sir, para wala tayong makuha, no? Tapos ngayon, kay BBM. Ay, lahat yan, mami. Ay, sila na rin nakaupo, tao nila. So, it's high time, sir. Not only. Nauna yan dapat, mga kababayan. Yes. Nauna ang divine constitutional law. Dapat yan, ito kasi ang batas sa pera. Na nandito sa Pilipinas, ang backup. Kasi may may accounts ka, wala kang batas. Kaya yan ang pinag-aawayan nila. Hindi nila maipaliwanag. Sino ba, sir, dapat magpaliwanag niyan? Ilatag na kung mailalatag. Mga namamahala sa ating gobyerno, karamihan dyan ay mga graduates ng law, mga lawyer. Palagay ko, pag inilatag yan, baka naman nung pansinin nila, mangyari lamang pong bigyan ng pansin ng pamahalaan ito. At kayo na mismo, sir, pumunta na kayo. Ma'am, yun ang sinabi, ang katalinuhan daw sa lupa, kamangmangan sa langit. Wow. Di ba? Saan na tayo? Nasa inyong mga matatalino dyan. Anong batas ang nagawa nila? Ba't hindi sila mapakali sa batas? Papalit-palit. Ngayon, sabi na pagbintangan na binabayaran, mag-ano lang ng People Initiative, may bayad. Yan sabi ni PRRD. So, ano po yung talagang dapat nating gawin dito para maipabigay sa kanila na ito na lang ang gamitin, the divine constitutional law na sinasabi po ninyo? Alam mo, ma'am, natutuwa ang Diyos sa taas. Kasi God's government and God's law na dapat gamitin ng tao. Hindi yung gawa ng batas ng mambabatas. Deceitful. Sabi ko nga, erroneous. And prone to human error. Deceitful, erroneous, etc. Yeah. So, ipinaalam na natin sa kanila. Kayo po, ipinaalam nyo, sinabi nyo, ilang beses kayong sumulat. Kayo po ba, may mga preba na sila po ay sumagot? Ma'am, kung may preba kayo, sir, mangyari lamang ibandila sa lahat ng pahayagan at sa lahat ng radyo, television. Ma'am, nag-aaway na nga sila, hindi sila mapakali kung sino ang tama o mali. Kanino na tayo? Diyan may ayuda, may ganon. Kaya nga sir, kayo na pumagitna, no? Kaya nga nasabi ko na mag-i-spearhead tayo tungkol dito na hinahanap ng United Nations, mga kababayan ko wala na dito ang remedyo sa atin sa Pilipinas. Hinahanap ng United Nations organization. Ang alin po? Ito yung kayamanan. Sir, alam nyo yung United Nations, alam natin makapangyarihan yan. Hindi ma'am, dito diba? Lang yan, dito. Hindi nila pwede sa Diyos yan kailangan malaman nila to sa lalo madaling panahon. At siguro makialam sila ma'am, para ito'y magamit na. Itong broadcast na ito natin, nakikinig ang totoong Diyos.
Marami dyan, reliyon. Oh, nasaan na kayo? Sama-sama tayo. O, media. Ito, natin ang United Nations Organization. Itong International Court of Justice. Itong World Bank Group, Financial Action Task Force, at saka International Criminal Court. Sama-sama po tayo. Huwag tayo dyan sa gitna. Maumpog tayo dyan sa gitna. Mapipit-pit ang mga Pilipino hanggang ngayon. Sir, maganda yung sinabi nyo, no? Pero kayo ba, sabi nyo nga, sumulat kayo dyan sa mga binabanggit ninyong ahensya na pandaigdigan. Yes, ma'am. Kayo po Dito, sa Pilipinas. Sige po. Gawin nyo ho ang lahat ng paraan para sila ay manguna at makasabay tayo sa kanila dahil alam nyo naman kung tayo walang kakampi ng mga ganyan, hindi ho mapapansin tayo. Baka ibaon lang tayo sa lupa ng mga iyan. Ma'am, so far I gone through it, mami. Umano na ako sa kanila. Marami akong ebidensya na ni-receive nila. Ito na nga nangyari. Kanya-kanya na silang sir, bakbakan eh. May nagtatanong po, pwede Sige po po. bang liwanagin ang kayamanan na tinutukoy? Ano itong kayamanan na to? Saan ba matatagpuan yan? Ito na nga, ma'am, ang magandang tanong. Kasi ang referee dito, United Nations, mga kababayan, ha? Dito na nga sinulatan na natin sila. Diyos ang may-ari ng lahat. Mga backup na yan. At saka yan. Pag ito ng batas na ito, kasi hindi lulutang hindi pera-pera ito na nasanay na tayong mga butante na pag nagbigay ng pera, sila na lang lagi ang nakaupo. May mga silang pera. Kaya papalitan na natin yan mga perang yan. Mag-imprinta ng Pilipinas kasi andito ang backup. Kailan ho kaya mangyayari yan? Ma'am, itong oras na ito, minuto na ito, buwan na ito, taon na ito. Ito na yun, ang mai-divulge na sa buong mundo na Sino ang Pilipinas. magde-divulge niyan? Ito na tayo, ma'am. tayo tayo lang ho yata magde-divulge yan eh. Ma'am, Ito po. hindi natutulog ang Diyos. Meron akong nakitang daladala nyo rito na... Ay, ma'am, hindi pipiding mga sabisan dalang papel ito. The truth, hindi pipidi itong mga kayabangan kasi only United Nations Organization. May referee po tayo. At saka itong World Bank Group. Kaya nga sabi ko, spearhead ko eh. Wala akong pakialam dyan, mga natapos kayo hanggang ngayon, mga away-away kayo, abogado, congressman, senador. Walang ganunan. Meron ho kayong sinasabi na ang kayamanan natin ay hindi lamang pera-pera, kundi ito ay back-up ng mga tons Batas, of gold. back-up ito ng batas, ma'am. At saka May batas ito. May batas pa. Kasi saka kahit back-up anong kayamanan ng mo, tons of golds. lahat yan, ma'am, kasi nakalagay dyan yung tatlong kailangan. Mag-imprinta ng pera ang sarili ang Pilipinas at saka tong batas niyan, Divine Constitutional Law, ang bagong Republika ng Pilipinas. Kasi hindi na natin mababago ang bagong Pilipinas Republika. Tao! Sir, ang dapat magbago, ma'am, yung mga tao tayo. Kahapon, malaki po yung gatherings dyan dito sa Maynila. Ang sabi, ang bagong Pilipinas. Di po Ma'am, ba? bakit? Sana sinalubong natin. Ma'am, bakit may nyo? kumontra sa Davao? Sino ko? Alam nyo, sila yung nagkokontrahan. Kaya nga, diba? ma'am, hindi na mapakali. Silang mga namumuno dati. Saan tayo lulugar? Ano kaya ang mabuting pangyayari na to? Kailangan gumitna na kayo. Isang bulan nyo na. Ang mag-ano rito, taong bayan. Hindi tumaano kahit sino, ma'am. Taong bayan na. Pag lumusob na ang taong bayan sa kanila, bakit naman sila mga dyan, lahat ng tao gusto maniwala sa kanila, maniwala sa kabila? Hindi pwede yun. Paano ang gagawin natin? Ito ng batas na ito, subukan po naman natin ito, mga senador, congressman, para hindi na kayo mag-away-away. Ano bang sinasabi ninyo na Ma'am, may papilis po ako. Apo. Hindi pwede ritong marinig lang nila kasi ang nagsasalita, papel. Kasi ito, divulge, puro lang tayo, argumento. Number one dyan, ma'am, sa atin na proof. Yan sinasabi ko. Mahirap ang paliwanag nito. Kailangan may official referee, mayroong kinaukulan. Ito na nga pong United Nations. Kayo dyan, sa UN. Ngayon si Honorable Gustavo Gonzales. Wala na si Alm Green. Representative dito yan. Ako, ma'am, ito ang may
idurugtong ko. May dalawa na akong sulat, napalitan na naman. Noon dyan sa World Bank, si Myra Warwick, ngayon si Job, ewan ko mapapalitan. Yan mga superpower nin, matataas nin, ma'am. Gusto tayong sakalin sa lieg. In what way ho tayo sasakalin? Ay, lagi na lang tayong pinapaikot eh. Ilang, mama, 333 years tayo, Kastila. Oh, tapos nagkaroon tayo ng Commonwealth Constitution. After Commonwealth, naggera ng Hapon. Then, 1973, nagawa si former Ferdinand Marcos ng batas, 1973. Oh, 21 years yun. Tapos pinalitan po, ulitin ko ha, former mga tao ni Cory Aquino, 87. Kasi revolutionary tayo, 86 to 87 eh. Then, hanggang ngayon, ma'am, 39 years, mga kababayan ko. Kailan pa? Kaya ngayon, wala nang silang mapupuntahan. Nagalit na po ang Panginoon Diyos, may-ari ng buhay natin at saka kayamanan. Hindi po kung sino dyan ng mga, nasaan ang batas nyo na ginawa, ay bakit kayo nagtatalo pa, mga mambabatas? Abogado kayo, di ba? Ako, hindi naman ako abogado. Pero tutulong ako. Kaya kailangan nito, hindi mo nyo pwedeng baliwalain ang utos ng Diyos. Ano po utos ng Diyos? Ayun na nga man yung batas na yan. Kaya nga divine po eh. Divine constitutional law. Sa ano nga eh. Paano natin ipipresent ito sa mga mga abogado natin na nandiyan sa gobyerno? How can we present it to them? Mana-impact yung pinag-uusapan po natin. Tapos na po, ma'am. Hindi tao. Ma'am. No. Kaya nga nag-aaway na sila. Bakit hindi nila yan? Alam niya ni dating legal ni PRRD si Panelo, Sal Panelo. Alam niyan. Alam niya. Alam niya. Alam niya po Sumulat din kasi ako kay PRRD. Kaya ang tumanggap ng ko si Sal Panelo. Alam niya po yung nga. Isulat ko. Tungkol po saan? Tungkol sa divine constitutional law. Kaya nga inano ko ano ang sagot niya doon? Hindi, in-endorse nila ako sa chief economist. Kay ng Bangko Sentral. Hill Beltran. Ang sabi, ma'am, ilgatin daw. Sabi ko, hindi naman FM Marcos to Tapos, sila ang kumuha nung 3,500 metric tons. Nasaan na yun? Ay ngayon, napalitan na naman. Napalitan na naman si PRRD. Si Bungbong ngayon. Sabihin nyo nang ilgatin yan. Sir, may tanong ho yung ating mga tao. Sige ma'am, gusto ko yan. Ang sabi ho nila, kung sinasabi nyo yung tungkol dito sa yung kinuha nila sa Central Bank, yung metric tons of gold. Ibig nyo sabihin, yan is a part of divine wealth. Yes, ma'am. Sino naglagay dyan sa Ay, ma'am, yung mga matagal mo, hindi pa tayo pinanganak, mga reserve yan eh. Yes. Mga reserve. So, reserve alam ng mga dati yan. nating presidente yan. Natural, ma'am. Sila nakakaalam kaya nga ayaw na nilang umalis sa pwesto lahat ng mga politiko natin. So, they are aware. Lalo traditional politics, Sir, lahat sila. They are aware na meron divine wealth talaga. Ma'am, nakakaalam lang yan yung mga laging nandiyan sa taas. Kaya nga sabi ko doon sa Magic 5, kayo, former Senator Sir Franklin Drilon, nakapirma ka. Ma'am, Dilima. DOJ ka, ma'am, at saka nag-DOJ ka, nag-human rights ka, nakapirma ka dito. Si former Senator Marojas. Ito naman nagpatagal Amando Titanco. Then, si DOF Cesar Purisima. 5 sila, ma'am. Sila ang pumirma ng po? Doon, ma'am, sa 3,500 metric tons na nakasuhan sila sa ombudsman. Then, ano nangyari? Saan nila dinala? Bayon, ma'am, ang mga katanungan na dapat nilang sagutin. Kailangan sumulat kayo sa Malacanang. Ma'am, diba? Hindi na kailangan paulit-ulit. Kaya nga ngayon nag-aaway na. Ewan natin kung anong mangyari sa Pilipinas ngayon. Baka, saka sila, wala pa nga dyan mga kalamidad.
Napakahirap po. Ma'am, huwag kang magagalit, ma'am, sa Hindi- mga hindi po. naano mo, ha? Kasi ito napag-usapan lang natin. Napakahirap pong minsan intindihin sapagkat we are talking about mga tao rito na tao talaga na siyang namamahala sa ating gobyerno. Subalit ang pinag-uusapan natin dito sa Divine Wealth ay isang makapangyarihang Diyos, di ba? Correct, Na paano ma'am. niya ibinigay ito diyan sa Ma'am, napunta diyan sa Central Bank. Ma'am, hindi pa tayo pinapanganak, may mga kayamanan na gaya si Haring Solomon. Marami na yan, ma'am. Pero ang Pilipinas laging iniipit. Isipin mo, 300, mga kababayan, ha? Teka, 333 years tayo inalipin ng Kastila. nabanggit nyo si Haring Solomon. Haring Solomon is a biblical person, di po ba? Yes. Paano siya ma-relate dito sa ating kayamanan na to na divine constitution? Ay, ma'am, ito nga, well, mahal na mahal ng Diyos ang Pilipinas. Dito mag-i-start, dito mag-uumpisa, mga kababayan, ha? Dito mag-i-start ang totoong batas sa Pilipinas. Ito na yung divine constitutional law. Hindi ako sinagot, tapos na po yung libro, eh. Sinabi ko yan. Sir, Tapos na sino po. po nagsulat ng libro? Basta na yun? mamalalaman na lang ng kinaukulan. Kasi walang specific naman na para ano yun ang tao. Alam mo, kailan ma'am. ho niya, kailangan bigyan nyo ho kaming kopya. Ma'am, wala rin natin. mangyayari. Ma'am, wala rin mangyayari. ba't Lahat, naman ang dami natin, milyon tayo eh. Kinaukulan lang ang makakasagot nito. And let's give them a copy of that. Ma'am, book. walang mga Ha? excuse me. Ang hilig nila, ma'am, ayuda. Puro ayuda na lang. Bigyan nyo na ho na sample para matanggapin nila yung Ma'am, hindi pwedeng ganun-ganun na lang kasi hindi pwedeng biruin ang Diyos. Trabaho, mga kababayan, ha? Hindi lang ito, pero trabaho ito sa buong Pilipinas. Ito lalo mahihirap. Kaya, ito pakinggan nyo po ang ano ko. Naririnig nyo na yan sa mga balita. Bakit sila mag-away-away? May unity team. Nag-eleksyon. Laging eleksyon. Nagbubutuhan tayo, wala pong nangyayari. Ay, sino ngayon ang sisisihin natin? Sige nga, mga kababayan, kayo rin, tayo rin, iba dyan, walang magagawa eh. Kapit sa patalim. Alam niyo po, napakaganda nung sinasabi ninyo na yan para sa sambayanan. Pero gusto po nating mas linawin ang larawan. Ano ba talaga? Paano mapapasa kamay natin yung kayamanan na yan ng divine constitutional law o divine wealth na yan para itong ating bayan ay umayos na at syempre panawagan ninyo sa ating mga namumuno sa ating pamahalaan, bigyan pansin ito kung ito man ay merong katotohanan. Alam naman na ho natin, maraming nakikinig at maraming naniniwala sa sinasabi ninyo, pero lagi nyo sinasabi, sir, magtulungan tayo. In what way po? Hindi, ma'am, divine intervention ang ano rito, hindi lang ako. Sir, paano tayo magtutulungan? Without that divine intervention, ma'am, siya ang gagawa ng paraan niyan kasi kanyang batas ito eh. Kung si Jesu Cristo na nga, hindi pa si Barabas ang pinakawalan eh. Ako hindi ko maniwala kayo sa akin, ha. Hindi ako nag-anong propeta ako. At saka wala akong itatayong reliyon para pagkitaan ko. Hindi gaya yan sa iba. Ito, ma'am, without the divine intervention, kaya nga divine constitutional law. Yan lang. Napakalinaw yan, ma'am. Meron ho kayong laging panawagan na magkaisa na tayo. In what way? Be precise. Ma'am, tapos na ang warning. Hindi lang ganun yun ang pangyari. Ang makakasagot lang nito, yung mga taong bayan na pag-care sa apo nila, pamilya nila. Sabi ko nga, United Nations Organization. Wala na akong ibang sasabihin, ha? World Bank Group. International Court of Justice. Pakiano yan, ma'am? International Criminal Court. At saka Financial Action Task. Yan, 5 na po na yan, eh. Wala dito. Kahit yan sa mga na yan, mag-i-endorse lang naman ang senador, ang congressman, dyan sa United Nations about this divine wealth na hinahanap nila, ma'am. Hinahanap nila kasi nagkaroon ang UN at saka International Court of Justice ng resolution. Resolution number 15, 2015. June yun, 2015. May resolution po sila. Kaya ako, ba't ako mag-ano rito? What about that resolution, sir? Ha? Tungkol saan po yung resolution? Resolution tungkol sa kayamanan. Na ano po? Iyon hinahanap nila.
Sir, hinahanap nila pero ang sabi ninyo, nandito sa Pilipinas. Yes. Napakadali hong alam nyo Ay, naman. hindi ma'am, di ba? kasi hindi pa tayo lumutang ngayon nga lang eh. Ngayon nung lumutang na tayo, bilisan nila. Ay, Ano ba? unang-una ma'am, nandiyan pa ang intervention ng Panginoong Diyos. Hindi po ako ang ano niya, napag-utusan lang po ako. Kaya kayo dyan mga mga babatas mga nyo. Tingnan mo, lahat na lang, kayo na lang ang nakaupo dyan. Papalit-palit, ngayon, kanino na kayo? Nag-ano na ng declaration of war na yung salita ni PRRD kagabi. Nag-ano rin siya dyan yata sa Quirino Grandstand si BBM. Balitaktakan eh. Ako po, hindi tayo nakikialam dyan. Sama-sama na po tayo, wala nang mga dyan. One will start, others will follow. Kung wala, hindi nyo kaya, siguro naman andi dito po tayo para makakatulong po ako. Magandang panawagan yan, sir. Pero alam nyo, hindi masyadong naliliwanagan na ating mamamayan. Kung anong klaseng panawagan ang nais ninyo. Anong ba gusto nyo? Mga mamamayan, ma'am, kasi ma'am, ang mamamayan, wala nang inano yan, ayuda. Anong gagawin mo ng mamamayan? Wala, ito na. Sinasabi ko na anuin niyang United Nation. Wala na ditong maanuan sa natin eh. Maasahan na nakikinita ko kasi I gone through them eh. Nagsulat na po ako. So, pag yung ating pong mga pinag-uusapan na katulad ho nito na sinasabi nyo magkaisa na, ang ating pong mga mamamayan ay nag-iisip. Paano kaya ang pagkakaisang nais niya? Ito naman, there is no freedom without divine law. Sasabihin ko na ito. Paano kayo magkakaroon ng kasaganaan? Wala tayong batas. Puro butas. Wala na. May iba nga dyan, abogado na, nakulong pa si Ma'am Dilima. Sino pa ngayon? Walang pera. Walang connection. Saan ka? Kaya mga kababayan, hindi na kailangan ditong ako sabi ko nga, yan 5 na yan. United Nation Organization. Yan, nandiyan na, bago na, si Honorable Gustavo Gonzales. Siya ang nakaupo dyan. Sulatan nyo na pala siya. Hindi ma'am, pa lang. Yung sa kanya kasi ang pinakang ng UN, si Honorable Guterres sa New York. Siya ang representative dito sa atin sa Pilipinas. Kaya dapat siya ang kuligligin natin. Para malaman niya yung resolution ng UN. Yun lang yun, ma'am. Sir, may tanong po yung ating mga Very kababayan. good. Sige. Ang sabi nyo nga, nandito ang kayamanan na sinasabi nanyo na nandito sa Pilipinas. Ano naman po ang kinalaman ng United Nations Organization International Court Sila of mama Justice? naghahanap ng kumbaga referee sila rito eh. Hindi tayo makakapag ng pera kung walang mga sila at saka World Bank Group. Kaya kikita mo ma'am, naalala mo ma'am nung panahon ni FM senior, yung pera niya na demonetize yun. Nawala yung bagong lipunan. Maraming nagkamal nun. Nawala na. At saka ang natin, ang pera natin, ang peso natin, 50 pesos ang dollar o 56. Paano yung euro? Mataas. Parang inaapakan na tayo. Kaya hindi naman tayo nakikipag-away dito sa mga nag-aaway. Ito po, may sulat po ako eh. May sulat po ako. Nasa akin. Kaya nga sabi ko, tulungan nyo ng tayong mga mahirap, kayong mga nakaupo, sir, ma'am. Ang endorsement nyo dito sa UN, malaking bagay yan. Kasi alam mo dyan, gastos din yan eh. Tingnan natin kung ito ay kung anong mangyayari dito sa divine constitutional law. The law of money ito, ma'am. The law of money. Okay. Batas para sa pera. Sige, sir. Pero balikan natin yung 5 pumirma. No? Very good. Palagay ko po, yan ang medyo may pag-asa tayo dahil tao talaga sila. Nandiyan ma'am, sila. Ang laki nun. Trillion din yun. Ang laki. Dollar. Kung pwede sana, bombahin nyo sila ng mga salita ninyo. Pag yan ang pinaano ng mga taong, sabi ko nga, dahil sila talaga yung nakapirma doon. Kita naman namin yung dokumento nyo. Aba, bakit ho ninyo
kailangan kalkalin ho niyang mabuti. Yun na nga, ma'am. Yan. Mga Diba? stubborn nito eh. Para, hindi pwede yung stubborn kung meron tayong mga delito. Hindi ba? Ipag alam ninyo sa ating pamahalaan, sa ating mga kababayan, sa lahat ng media, sa social media, ikalat. Kasi alam nyo naman, pag sa social media, hindi na sila makaporma eh. Diba? Ma'am, Pinapanatan sila. ayun talaga, pag taong bayan na ma'am, ang wag naman That's yung why, hakot ng para sa kanila mag-audience. Oo, Ito ma'am, pagkusang loob ito. Hindi ho magkukusan loob yung mga yan. Kaya nga may sabi. Kaya kinakailangan kung kayo talaga ay may delito, paulit-ulit, kulitin nyo sila. Ma'am, At saan nila Ma'am. nilagay. No? Ma'am. Sabi nung paulit-ulit. Wala naman tayong niyan para tayong magagalit ng gusto ang Diyos niyan. May alindol lang abutin niyan. Oh, mama, yun, lagi na nga naglilindol. Tulong-tulong tayo, mga kababayan. Kung nagwawala na sa Davao, nagwawala dito sa Manila, ay gustong ganun, sige nga. Magwala doon. Magwala dyan sa Cordillera. Saan na tayo ngayon? Siyempre. Anong batas ang gagamitin? Yan ang tanong ko. Kaya nga pinag-awayan ngayon yung batas. Ayaw ng tsa-tsa. Itong kabila. Ito naman, yan daw ang kailangan. Isa na tayo, ipit na tayo. Kaya huwag kang malulungkot. Kasi Hindi lang ako nalulungkot, nabubuisit na. Lalo mga kababayan natin, mga kababayan ko, Itong sinasabi ko, mayroon na ba tayong batas? Kailan yan nangyari ang batas? Hindi na napalitan yung 87? Gustong palitan, ayaw naman ng mga gumawa nagpalitan kasi sila nakikinabang. Silang yung mayaman. Kahit sa kaso, pag wala kang pera, kulong. Kukuha ka ng abogado, patatagalin ng kaso. Ay, paano yung kung wala kang pamasahe? Mawaran to arrest ka na. Iyan ang nangyari ngayon, mga kababayan ko. Alam nyo yan? Kaya hindi dito po ako sa harapan nyo. Sinasamantala ko. Ito nga bang si Ma'am Mel, medyo maalis mo ng galit niya sa mga nangyari ngayon dyan sa rally dito. Prayer. Yung prayer meeting, wala naman nangyaring prayer doon. Walang prayer. Walang prayer na nangyari. Rally lang. Rally lang. So, ano ibig sabihin? Ginawa nilang yun? Yung mga tao. Para maglabas ng kanilang mga saloobin, no? Kaya nga sabi ni former President Duterte, kailangan i-educate ang ating mga mamamayan. Siya ba? Ginawa niya ba yun? Yun na nga, mami. Mama, sabi ko sa iyo, ano lang tayo. Nagtatanong lang po ang taong bayan. Oo. Siya ba? Ginawa niya yun? Yun na nga, mamang Meron bang gumawa sa kanila nun? Bakit nag-unity nga, ma'am? Nag-unity sila para sila mabuo at nang manalo ang ating presidente. Nanalo naman talaga siya di ba? Pero meron silang pamamaraan ng pagkapanalo nila sapagkat united sila noon Ngayon, di na, divided na sila. Sabi niya, ma'am, weak leader daw. Ha? Weak leader? Ba't niya pinapanalo kung weak leader? Kaya nga ang gusto Hindi niya. kaya siya yung mas weak pagkaganyan. Ang gusto nga na, ma'am, bumaba. Sino na ngayon, ma'am, ang Huwag ating naman ganon presidente? kasi itong ating bayan sa katutak na problema Pag nagkaroon pa tayo ng mga ganyang problema, lalo tayo maghihirap. Ito na nga, ma'am, itong batas na natin. Wag na nyo yung Ma'am, isipin andito ang yung pera. ganyan. Kayamanan ng sambayanan ito. Kayamanan ng sambayanan ng pinag-uusapan dito. Kaya sir, nasa inyong pag-asa. Tayo yun. Pwede ba bombahin nyo yung Samahan nyo po ako, sinasabi mga niyo? kababayan samahan nyo ko. raw si sir. Tayo magpapapirma tayo ng manifesto. Samahan natin. Mama, salamat. Okay, Salamat, thank you very much. Kasi kaya ang manifesto, nga papipirmahin natin, punta tayo sa United Nations na Kailan organization. yan? Kailan tayo pupunta? Sabihin nyo agad, sasama ako. Ma'am. Ma'am, baka yung puso mo, ma'am. Hindi. Okay ako sa alright, di ba? Okay ako sa alright kasi ako, nasa kahaponan na tayo ng edad. Gusto ko rin namang magawa sa ating pamahalaan. Ma'am, hindi lang pera ito, Bago. trabaho ito, ma'am. Kaya nga po. Sobra itong trabaho ng mga, magtanim muna tayo ng puno handa habang naman Pilipinas. akong matepok kung sakaling may tetepok. Tingnan nyo si ma'am, palaban na
Basta para sa bayan, okay sa alright sa Si akin. ma'am, hindi ko yung sinusulsulan, pero hindi po, galit. Ah? Kasi nakikita ko yung medyo may katotohanan yung divine constitutional law na Oy, yan. mga kababayan Kaya ko nga, kayong nanonood oo, dyan lalo na yung mga sultanate o pres, o kayo dyan si Imam Ustad, kayo dyan lahat ng mga kaibigan ko, lalo nang dyan sa Quiapo, mga sila Noron, sila Nas, kayo dyan tayo, huwag tayo makikisali sa mga away-away, kawawa tayo, mga natin mahal sa buhay, baka madamay. Ay, nako. Ma'am, Hanggang punta kailan? tayo ng United Nations. Ay, bilisan nyo. Organization. Gawin nyo na hanggang sa at sabihin nyo sa akin, a day before. At saka andito dyan ako sa opisina. World Bank, dyan sa BGC. Kaagad gagawin natin. Ako pa magmamaneho sa inyo. Naku Sige. po, mga kababayan ko. Mga kababayan ko, marami yan, ma'am. Aba, Marami na sa akin. Okay, sa alright. Basta matuloy lang yan para ipaalam natin sa ating pamahalaan na alam pala ng taong bayan yan. Kanya-kanya daw silang pamasahe, ma'am. Aba, okay sa alright yan. Di ba? Oo. Dahil hindi uso ngayon ng libre. Di ba? Dahil Ay, sa kanila, ma'am. kahirapan ng buhay. Oo. Opo. Pag nagboto ka raw ng yes, Mm. sabi doon, ay bintang, kung totoo yun. Sabi niya, Siyempre, puro negatibo mga sasabihin kabi-kabila. Sila, nagbabatuhan sila ng kanilang mga kabahuan. Tama yun, ma'am. Huwag na natin silang patulan. Shout out po muna tayo. Nandito si Ma'am Teodoro Villato watching from Quezon City. Thank you so much, ma'am, for watching. And of course, sino pa? Ayun, mga kaibigan natin. Si Villato. Puro mga Villato to. Gracia Villato. Tomorrow, don't forget our lakad, anak. At 6 o'clock, you must be in the BBL. At saka, syempre, ito, mananawagan ng ating chairman, si Chairman Ray Buendia sa ating mga kababayan tungkol dito. Sige po, sir, kausapin niyo sila. Ito na nga mga kababayan ko. Sabi ko nga, there is no freedom without divine law. Kaya nga, itong divine constitutional law, matagal na po ito. Bago, paalis na, hindi. Si Noy pa. After yung doon sa Leyte, yung nagkaroon ng, what's that? Malaking tsunami doon. Then, yun kaya nagkaroon ng mga kaso sila Sir Drilon, yung 5 sila. Then, napalitan na nga ni PRRD, Pangulong Digong. Ay, na-endorse nga ako diyan kay Sal Panelo. Pasalamat din ako. In-endorse niya kay Bungo, then kay Honorable Dominguez para madala doon sa chief economist kay Gil Beltran. Binali naman doon, kaya napangiti nga ako, sinulatan ko ulit, hindi na nag-response. Ito na nangyari sa bayan natin ito, sa Pilipinas. Dahilan dyan sa kung sinong mga greedy na nakaupo, na matagal nang nakaupo, papalit-palit na lang sila, ito na nangyari. Wala na silang makagat. Kaya wag naman tayong away-away. Tulong-tulong na tayo kasi andito ang kayamanan. Kung sino mang mag-uupos nitong divine constitutional law, batas para sa kayamanan ng sanlibutan, pati apo nyo baka may mangyari. Huwag nating ang Panginoong Diyos. Huwag na natin siyang ang tawag nun, yung kagustuhan niya. Kaya nga may sinabi siya, ma'am, gawin nyo. Do whatever you can to serve me. And I will put an end to the wrong practices and beliefs since the beginning. Tingnan mo yan. Noon pa pala, ay ngayon lang siya lumutang banal na inang kalikasan . Kanya po itong yaman na ito, inarrange ng Ama. Siya na po yan. Ay dito sa Pilipinas, ma'am, yung batas. Ang gusto niya, yung batas niya muna, para yung kayamanan, dito na yan sa atin mag-uumpisa sa Pilipinas. Dito ang totoong batas. Ito mamang pinapakiusap ko sa lahat ng mamamayang Pilipino. Lalo na yun nasa abroad.
Kawawa sila, ma'am, sa totoo lang. Galing din ako dyan, kung anong hirap, hindi lang hirap. Ayan, silang backbone natin dito sa trabaho. Papupuntay natin dito, tayo ng sariling pera natin. Hindi yung pera ng mga superpower. Kasi yan, ma'am, nakakaleche sa lahat Kaya nang ibang bansa, napakaliit ng sweldo rito. Ang trabaho, sobra-sobra. Samantalang andi dito lahat yan. Ito, mga kababayan ko, sa harapan nyo ako. Hindi ako umano rito para magpasikat. Pumunta ako rito para manglito. Hindi po ako pumunta rito para lituhin kayo. At saka hindi po ako magtatayo ng reliyon para pagkitaan ko, gaya sa iba. May reliyon. Mayroon daw silang kayamanan, lahat ng membro. Hanggang ngayon, tulong-tulong tayo. Wala naman pong totoong kung saan tayo Tinatanong ako kung anong reliyon ko, for info. Baka tama sa inyo, diyan ako. Wag na tayong paligoy-ligoy. Kahit sino. Sabi nyo, iba dyan, sila lang ang tama. Silang maliligtas. Bakit naghihirap tayo? Magtulungan po tayo. Si Ma'am Mil, tingnan mo. Baka manipa na ito dyan sa totoo ba ito? Ito ang papel. Ito ang sulat. Sabihin nyo kung totoo o hindi. Para na natin matuldukan ito. Ayan, yan lang, sir. ma'am. Pinangako niyo po na pupunta tayo sa United Nations. Yes, ma'am. Nationalized. Gawin niyo po sa lalong madaling panahon at Opo. iulat natin sa taong bayan. Mayroon na ako, ma'am, nakadraft dyan na pati dito sa sa US Embassy. Very good. Araw in Turaj. Sige po, pag nagawa nyo yan at tayo ay pumunta ron at lalapit tayo sa Malacanang para ibigyan pansin ito. Copy furnish na lang sa kanila, ma'am. Kasi may sulat na ako. Pinano ko whatever. Basta mahalaga na alam natin sa kanila. Yung ma'am, secretary pa niya si Rodriguez Wala na yun. Wala na hindi ko alam kung anong nangyari. Bababait naman niya nakaupo sige po. Baka nakakalimot lang, ma'am. Sige sir, tayo wala na pong oras. Maraming salamat sa inyong muling pagpunta rito sa ating studio. At don't forget to follow us, share us, of course, subscribe us sa ating YouTube channel at Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. At kung kayo man po ay talagang interesado dito sa malaman ang tungkol sa Divine Constitutional Law, huwag ko kayong manghihinawa na subaybayan at laging abangan si Sir Ray Buendia. So sir, paalam na po kayo. Maraming salamat ulit, ma'am, sa mga kababayan ko. Lahat tayo, magkaisa na tayo. Huwag na tayong lituhin pa tayong mga namumuno dyan. Mag-eleksyon naman ang kanilang iniisip Nagpapasiguro sila Wala naman ng pundo Sino ba may pundo dyan na mamimigay ng pera para manalo sila? Ito na nga ngayon, declaration of war na yun kagabi. Yung ni PRRD. With respect sa kanya, may dahilan din siguro siya. Si BBM may dahilan din. Naipit na tayo. Ngayon, tayo naman mga kababayan ko, may manifesto po ako na nandyan, ipapakalat ko na yan para diretso na, ganyan. Sa lalo man din pala, yes, ma'am. Pakalat nyo na at kami po ay tutulong sa pagpapakalat nyo yan para malaman ng buong Maraming sambayan. salamat, ma'am. Don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye. Bye-bye.